siguro sakaling mawala ang isang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang, yun ang isang pinaka-super-duper na Thanksgiving Day para sa Pilipino. Oo, kasi yun yung pinakamatinding pagkakamali na kailangan maitama, no? At yan yung Thanksgiving na kaalwanan ng buong bansa, hindi lang ng iisang tao, hindi lang ng iilang Pilipino, pero ng buong bansa. Yung buong bansa, kasama dyan ng dilaw, Marlon, kasama dyan yung mga hindi nakalinya ang political color sa sinasabi ng saligang batas na sa rule of succession, ang susunod ay si Vice President Sara Duterte. Yung sinasabi mong pinakamatinding pagkakamali, Pam, ito na rin yung pinakamalalang bangungot, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Akalain mo, meron kang isang presidente na inaakusahan na gumagamit ng ipinagbabawal na G, kasama ang asawa, kasama ang anak, at hinihikayat pa yung mga pinsan base ito sa testimonya mismo ng sarili niyang kapatid, ate. At meron kang presidente ngayon na talagang buong pamilya sangkot din sa malala at talamak na korupsyon, hindi lamang sa flood control, hindi lamang sa ghost project, kundi ngayon pati sa agri-smog. Oo, pero ito yun, Marlon, ha? Why do we need to go through this kind of challenge sa ating bansa? Because sabi siguro ng universe sa atin, pa-hashtag pa kayo ng never again, pero inupo ninyo. And this time around, dahil buong angkan talaga ang na-expose, Marlon, never again. It can never happen again that we have a Marcos or a Romualdez in the government. Yung diba? Dilawan, makakaliwang grupo, no, na kaalyado ng teroristang komunista. Sila yung may ingay dati para questionin at pagdudahan yung drug test result ng isang Ferdinand Bongbong Marcos bago mag-eleksyon. Pero ngayon, sila naman ang super tahimik. Sila yung talagang walang tibo at talagang halos konsintihin at wala silang sinasabi para hamunin ang isang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpasailalim sa hair follicle drug test. Pero Marlon, ang sinasabi nga natin kasi, inclusive, very inclusive ang gobyerno or ang type of leadership ng hahalili, which is a Duterte. Because we've seen it kay Tatay Digong, no? Nag-boom ang industry, nag-boom ang ekonomiya ng bansa, Marlon, sa paraan na alam niya para lahat maganda ang buhay. Yun nga lang sinasabi nating makikinabang ang yellow or pink or pula, hindi lang sa paraan na gusto nila. Sa paraan, this time around, you will have to take in, kahit ipagsalaksakan namin sa mga bibig ninyo yan at sa mga lalamunan nyo yan, you will have to go through the right process of administration or the right process in government. Ayaw nyo ng mga may proseso, you have to live with it. Dahil kung sinasabing magbayad ng buwis, magbabayad kayong mga oligarko ng buwis. Kapag sinabing pipila kayo, hindi ka VIP, pumila ka dun sa likod. Hindi dahil kalaban ka, ipapa-impeach ka, na kagaya ng pagpipigil mismo ni Tatay Digong sa mga plano nila at intriga nila na ipapa-impeach ba niya ang isang Leni Robredo na siya niyang vice president nung termino nila. Pero wala nangyari. Nasunod ang isang President Digong Duterte nang sabihin, tigilan niyo yan, huwag niyong ituloy ang impeachment na yan at hayaan mo siya mag-rule dahil walang maitutulong sa bayan niyan. Pero ngayon, dahil sinusunod niya ang batas. Mismo, Pam. And alam niya na normal lamang sa isang administrasyon, sa isang demokrasya, ang magkaroon ng oposisyon. Pero sa sitwasyon ngayon, sa rehimen ngayon, ayaw nilang may tumutuligsa at ayaw nilang may bumabatikos sa pamahalaang Marcos. Alito Marlon, hindi ko lang mapalagpas to sa dami ng kaganapan natin kahapon Marlon, Diyos ko kahapon, ang daming pasabog sa iisang istorya. Ano ang magiging post ng isang veterano at batikang kolumnista na si Mon Tulfo?
bakit nanahimik ka? And bakit din nananahimik ngayon ang isang Clarita Carlos? Di ba, Pam? Remember, si Clarita Carlos, napabalita na si Clarita Carlos ang may hawak na intelligence report at kung saan ang laman doon sa intelligence report na yon ay ang mismong bayaw ni Marcos Jr. o kapatid ni Lisa Araneta Marcos ang pasimuno ng agricultural smuggling sa Pilipinas. Na naging dahilan para mawala bilang presidential advisor on national security, di ba? Ang isang Clarita Carlos. And ngayon, yan ba yung very New York na normal lang ang magdroga? Pero ngayon, yan din ba ang very New York na normal lang din na ang mismong kapamilya mo ang pasimuno ng smuggling pang-agrikultura? Okay, class, those who have their books, Kingmaker, the hard copy, please open your books on page 259. Dahil doon, meron tayong specific title break, Marlon, or break title. Ano ba? Baka pagalitan ako ni Sir Jerry, hindi ko na alam yung tinuro niya. Subtitle. Ito mga break title ang tawag dito. Basa. Who is Martin Araneta? Bakit naman sa Kingmaker, Marlon, ha? Bakit naman may special break title ang isang Martin Araneta? Dahil noon pa lang, sinasabi na ang mensahe sa inyo ay ang pamilyang yan ay merong mga kalokohan. Who is Martin Araneta? Mabilis lang tumuloy, ha? Malamang to, ang spin na naman dito ng Palasyo ng Malacanang. Si Saldico at saka si Vic Rodriguez nag-usap, magkaalyado. Ay, nako. Marlon, ito lang ang magiging ko dito. Zaldi, making maker ka, no? Dito, meron kang libro, no? Hindi, Marlon. Oo nga, basa ang sinasabi, who is Martin Araneta? When the president asked for a report on sugar smuggling, Rodriguez asked the customs chief to report to Malacanang. Before the day was over, Marcos called on Rodriguez to see him in his office because Lisa's brother, Martin Araneta, was there at the request of the customs chief for him to explain things to the president. Nakaupo ka ba sa gobyerno? Bakit ginire-request ka ng customs chief na dapat present ka dun sa meeting na yon na nandun ang iyong, ano man tawag sa brother-in-law? Bayaw? Bayaw. Na nandun ang iyong bayaw na presidente ng bansa para sa kanya mag-explain. And then, Rodriguez was surprised by Araneta's presence at what was supposed to be a briefing by the customs chief on the status of seized sugar, the raided warehouse, and report on smuggling. Martin Araneta showed up in lieu of the customs chief to convey that the latter has tested positive for COVID-19 and cannot go to the palace. Bakit ikaw ang alter ego? Kwento lang natin. Anong transaction mo? Yung Tagalogin ko lang, ha. Yung sitwasyon na yan, pinapatawag po noong executive secretary, si Attorney Vic Rodriguez, ang customs commissioner. Kalimutan ko lang pangalan ng niyan, mamaya i-search ko. Pinapatawag niya para nga tanungin at mag-report patungkol sa kalagayan at sitwasyon sa napapabalitang talamak na smuggling sa bigas, asukal at iba pang agricultural products. Pero sa halip na mag-report ang isang customs official sa tanggapan ng executive secretary, ang pumunta po sa Office of the Executive Secretary kay Attorney Vic Rodriguez ay ang presidential bayaw at dala-dala ang excuse letter na may dala-dala na yung test positive siya sa COVID-19. Bukod doon, Pam, may dala-dala rin ang isang Martin Araneta ng listahan naman na gusto niyang maipwesto sa Bureau of
Customs, di ba? Brown envelopes, Marlon, at nasa loob nun ang mga PDS nung mga gusto niyang i-endorso ni Martin Araneta. Imagine, Martin Araneta with a pull of and with files of PDS or personal data sheet na tinatawag natin. Na yun yung pinaka resume natin, Marlon, nung tayo ay aplikante ng ng pagka government official, ano? Meron siya inendorso kay Marcos. Alam ko yung mga pangalan ninyo. Naalala ko na, Pam, ang BOC chief noon, si Yogi. Colonel Yogi Ruiz. Diba? Oo. Nawala siya na. Kasi utos yun ng isang Lisa Araneta Marcos at ng isang Martin Araneta. Ngayon, kay dating Bureau of Customs Commissioner Colonel Yogi Ruiz, Sir, Manager Amo, baka naman pwede ka na magbigay ngayon ng statement patungkol dito. Marami nang naglalabas ang mga marami nang mga naglalabas ang mga retired general. I know, isa ka ng retired na opisyal ng militar, no? Baka naman pwede ka magbigay linaw dito para mapatutuhanan yung sinasabi, yung naunang sinabi sa libro ni Attorney Vic Rodriguez at yung naunang sinabi ng isang Clarita Carlos na sangkot sa sindikato ng smuggling ng agrikultura ang Martin Araneta. Tapos ngayon, mismong ang dati nilang kaalyado at protege ni Speaker Martin Romualdez ang nagsasabi sa katauhan ng isang Congressman Saldico.